Okay na. Okay, magandang hapon sa inyong lahat at tayo ay tumako na sa gawain para sa Panginoon at lagi nating alalahanin na ang salita ng Panginoon at ang mga pangako niya ay patuloy na nananatili at may katuparan sa pagdating sa panahon, lalo na ang muli niyang pagbabalik. Ganun din, binabati ko ng biyaya at pagpapala mula sa Panginoong Jesucristo at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa internet. Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan at steady lang tayo, no? Sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat napakalawak at napakalaki ng panukala ng Diyos, hindi lamang sa kaligtasan ng tao, maging sa gagawin niyang pagbabago at paglinis sa sanlibutan, pagkagupil o pagkatalo sa kapangyarihan ng Diablo na natili dito sa mundong ito. Okay? So, tayong lahat ay tumayo at pakinggan natin ang salita ng Panginoon sa pagbasa ng ating kapatid na si Brother Gabby. Praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who is seated on high, who looks far down on the heavens and the earth? He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap, to make them sit with princes of his people. He gives the barren woman a home, making her the joyous mother of her children. Praise the Lord. Hallelujah! Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa Panginoon dahil nakarating tayo dito ng maayos at ligtas. At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Jesus at patuloy na humihingi ng gabay at patnubay ng kanyang banal na espiritu na ang gawain na sa hapong ito naway matagumpay at maraming matututunan ang bawat makikinig. Salamat po at patuloy po kami, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang. Patuloy po kami na humihingi ng karunungan upang ang lahat ng salita mo na ihahayag sa hapong ito ng aming puting pastor na ginagamit mo upang ihayag ang totoo at ang katotohanan ng sa iyong mga salita. Kaya sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat at salamat sa lahat-lahat. Ito pong aming samot dalangin na may pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, sige po, awitin natin ang ating si Jesus ang ating firm foundation. Amen? Jesus, you're my
stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. For this I'm sure. For this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty in power, mighty in power. God has delivered me. For this I'm sure. For this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. Of this I'm sure. For this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. You are hope and my salvation. My salvation. Amen. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdom of this world, I never give my heart away. Shall my praise, my allegiance and devotion, my heart desire and all emotion. For the Son of Man who died upon the tree. Only a God like you would be worthy of my praise and all my hope and praise. To only a King of all kings do I bow my knee and sing. Give my everything, only God. Only a God like you
desire of devotion. You're the son of man, the tree. Only a God like you would be worthy of my praise and all. You're only a king of all kings. Do I bow my knee and sing? Be my everything, hallelujah. Only a God like you would be worthy of my praise and all my hope and faith. Only a king of all kings. Do I bow my knee and sing? Give my everything to open my name, my fire, my sin. Redeemer, restorer, rebuild everyone. To only a God like you, I give my praise. My I give my praise. Amen. You're not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. It's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. It's the way it is. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. And you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone. Right now. And right
are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. But before time began, you were on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. We will serve the Lord, even when trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. Once again. We will serve the Lord, even when trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even when trials come. For none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord.
ka sa dakilang araw na ito, Panginoon, kapag ang aming inawit ay naroon ang aming puso at ang aming mga sarili upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Dapat kang paglingkuran sapagkat ikaw ang Diyos ng lahat ng bagay sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na siyang lumalang sa aming katauhan. Ikaw ang Diyos na siyang nagligtas at nag-ahon sa amin mula sa kamatayan, mula sa kadiliman, mula sa kawalan, Panginoon. Panginoon, kung kami ay tatalikod sa iyo, saan kami haharap? At na sinabi ni Pedro, nasa iyo ang buhay, nasa sa iyo ang salita ng buhay, at ang pupuntahan lang namin kung sino man ang tatalikod sa iyo ay matutungo sa kapahamakan. Sa iyo ang kalwalatian, sa iyo ang provisyon, sa iyo ang kalakasan, katagumpayan, at buhay na walang hanggan. Luwalating ka, Ama, sa aming kalagitnaan sa dakilang ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello, my friends. Hello. Hello. Okay, magandang hapon muli sa inyong lahat at patuloy kaming nakikigalak sa inyong pakikisama at pakikisa sa gawain na malalaman ko na habang kumikilos ang Espiritu ng Panginoon na tayo ay patuloy na binibigyan ng kauhawan sa mga salita ng katotohanan. Tulad ng nabanggit ko kanina ay napakaraming bagay na dapat natin talakayin upang unti-unti hanggang sa malubos ang ating pagkakilala, pagkaunawa sa Panginoon at sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Tunay na mamamangha ka sa karunungan, malalaman mo talaga na may Diyos na talagang kumikilos sapagkat maging ikaw ay hindi mo matatansya, hindi mo maramdaman na siya ay nagtagumpay na, siya ay kumuha na. Pero tayo ay sinasama ng Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya sa katagumpayan na yon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So last time, tinalakay po natin yung Great Tribulation, no? Sa pagtalakay natin sa Great Tribulation ay tinalakay natin yung pagkakaiba ng ordinaryong kapighatian kaysa doon sa dakila o matinding kapighatian na darating sa mundo one time lang. At yun ay pinakilala rin ng Biblia sa kapangalan ng Jacob Strobel sapagkat iaalaw ng Panginoon na pumasok sa ganoong pagsubok ang buong bayan ng Israel dahil sa kanilang pagtalikod sa at di pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Upang ang purpose ng Panginoon ay to save all Israel. Kasi once na dininay nila yung tunay na Messiah, ang darating na susunod ay yung false Messiah o yung tinatawag natin sa Tagalog na Suwail, no? Yung lawless man or the man of sin na sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2.
na binabakapan ng lahat ng kapangyarihan ng dyablo. So napakalaki na ang plano ng Diyos at pagtataka kayo bakit inaalaw ng Diyos na maghari at magbigyan ng pagkakataon na siya ay maging Diyos talaga ng sanlibutan ito sa loob lamang ng 7 taon. Yung tinatawag nating 7-year tribulation, no? Pero may mga grupo ng Kristiyano na hindi naniniwala tungkol sa Great Tribulation dahil sinasabi nila na ang Kristiyano hanggang sa pagmuling pagparito ng Panginoon ay patuloy na rin dumadanas ng kapighatian o tribulation. Pero naunawaan natin, sa pagtalakay natin ng kapighatian na yan, makikita natin yung pagkakaiba dahil magkakaiba yung purpose. Dahil dito sa ordinaryong kapighatian, sinabi ng Panginoon na in this world you will have tribulation, but take heart. Ibig sabihin, lakasan niyo ang inyong loob. I have overcome the world. So napagtagumpayan ng Panginoon yung tribulations na yun. Pero ipinapaunawa ng Panginoon na yung kanyang mga alagad ay magdadanas din ng mga kapighatian na yon. Meaning, kung ano yung dinanas ng Panginoon ng mga pagsubok at paglapastangan ay dadanasin din ng Panginoon. Kala natin pinapahirapan tayo, pero ang totoo, dalawang purpose nun. Isang purpose nun ay minomold yung mga Kristiyano. Number 2, ay pinupurify yung church. Dahil yung totoo talaga na mga maliligtas at nananalig ay magiging matibay lalo. Habang inuusig, lalong tumitibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Dahil alam nila na talaga sila ay uusigin. At yung purpose pa rin doon ay i-purify yung iglesia. Malalaman ng Panginoon kung sino ang tunay sa hindi tunay. Ha? At pangatlo, kaya inaalaw ng Panginoon yon na yung mga unbelievers ay patuloy na gamitin ng dyablo para mag-persecute. Sundin lang yung kanilang mga nasa, kung ano yung nakagagalak sa kanila. Nakikita natin, no? Yung mga tao na nagpaparada sa Mardi Gras, yung mga nandiyan sa mga celebrity, na kapag sila tumatanggap ng mga yung mga reward ng mga Oscar, ang binabati nila yung pangalan ng kalaban, no? Inaalaw ng Panginoon yon. Hindi kagad sila hinahatulan dahil may takdang panahon ng paghatol, kundi inaano talaga sila hanggang sa kapunuan ng kanilang kasalanan upang sila talaga ay tuluyan ng condemn, dalhin sa condemnation, sa kaparusahan. Dahil malinaw ang salita ng Panginoon, because you did not believe and love the truth, sapagkat hindi ninyo pinaniwalaan o sinampalatayanan ng katotohanan, ha? And you believe the lie, nung inalaw ng Panginoon na dumating yung strong delusion, iyon ang tinanggap nila. So, perfect na yung judgment ng Panginoon na talagang dapat sila hatulan dahil ayaw nila katotohanan upang dalhin sila sa kaligtasan. Sa madaling sabi, ayaw nila ng kaligtasan sapagkat masama talaga sila at doon sila nagagalak sa kasamaan. Okay? So, bago dumating yung ang tatalakayin naman natin ngayon, yung pinagmula ng doktrina ng 7 linggo, 7 weeks. Pero bago dumating doon sa 7 weeks, ay nauna nang pinarusahan ng Panginoon, yung Israel sa panahon ni Jeremiah, na ito na yung patuloy na ipinapangaral ni Jeremiah sa mga Israelita na bumalik sila dahil ang Panginoon ay puspos na ng galit at ibabagsak na ng Panginoon ang kanyang puot sa bayang Israel at nagtatakda na ang Panginoon ng 70 taon ng
desolation or captivity. Ayan, makikita natin yan sa Jeremiah chapter 25. Sabi ni Jeremiah, tingnan ko na lang po sa Jeremiah 25 para makita ninyo yung buong context. Yan. Sabi sa verse 3, pakiusap ni Jeremiah sa bayan ng Israel, for 23 years, from the 13th year of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, to this day, hanggang ngayon, pinapangaralan ko kayo, the word of the Lord has come to me, and I have spoken persistently and persistently. Masigasig na talagang hinihimo kayo. But you have not listened, sabi ni Jeremiah, and you have neither listened nor inclined your ears to hear. Although the Lord persistently sent, hindi lang pala si Jeremiah, ang Panginoon daw ay masigasig din na sinusugo ang lahat ng kanyang mga servant o mga prophets. Kaya pag tinignan ninyo sa Book of Kings, halos magkakasama yung mga propeta na magkakasabay sila. Isaiah, sila Job, sila Jonah, mga ganun. Makikita ninyo may mga panahon na nagkakasama-sama sila ron. Hindi ko pa tinignan na eksakto, no? Kaya sabi ni Jeremiah sa kanila, turn now, every one of you, from this evil way and deeds, and dwell upon the land that the Lord has given you, to you and to your fathers from of old and forever. Do not go after other gods to serve and worship them. So, yet you have not listened. So ito na ngayon sa verse 8. Sabi ng nagdeklara na, since ayaw ninyong makinig, sabi ni Jeremiah, ayaw ninyong makinig sa Panginoon, behold, sabi niya, therefore, ito, kung magkagayon, sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat hindi ninyo sinunod ang kanyang mga salita, ipadadala ko sa inyo ang lahat ng tribo na naroon sa norte, pahayag ng Panginoon. At para kay Nabukadnezar, ang hari ng Babylon, aking lingkod. Makita nyo? Lingkod niya tinawag talaga niya yon. And I will bring, magdadala ako laban sa lupain na ito at sa lahat na nakatira dito ng pagkalupig, maging sa surroundings, sa kapaligid na bansa ng Israel, ipasasakop din ng Panginoon kay Nabukadnezar. Sabi niya, I will devote them to destruction. Ipasisira ko sila upang sila ay maging horror and hissing at walang hanggang pagkasira, everlasting desolation. So, yan na yun, no? Sa verse 11, dito natin makikita yung salitang 70 years. Ang buong lupain na ito ay guguho at masisira. At ang bayan na ito, hindi lang itong bayan na ito, these nations, kasama yung mga nasa paligid, ay maglilingkod kayo sa hari ng Babylon 70 taon, 70 years. Kaya kung naalala niyo yung famous song ng Bonnie M, by the rivers of Babylon, iyon nakalagay sa yun. Hindi ko alam kung sa Psalm yun, Iyon, habang sila naglalakad daw sa tabi sa rivers ng Babylon, ay umiiyak sila, remembering Zion. Iyon na yung years ng captivity nila. Iyon na yung umpisa. No? So, kukubkubin sila, kukunin yung mga tao, dadalhin sa Babylon. Dito nyo maalala yung buhay nila Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Mga bata pa sila noon. So, bigyan ko lang kayo ng konting background. Mababasa natin yan sa 2 Chronicle chapter 26. Ayan, no? Sabi rito sa 2 Chronicle, yung pinalusob na ng Panginoon yung Babylon sa Israel, sabi niya rito, He took into exile in Babylon. Kinuha na raw at nag-exile na sa Babylon. Those who had escaped from the sword, yung mga nabuhay.
and they become servant to him and to his sons until the establishment of the kingdom of Persia. Hanggang sa may ibang kaharian na naman ng Persia ang tumayo para talunin yung Babylon. No? Biro mong haba no yun. Ha? Ang sabi ng sumulat ng Second Chronicle, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land enjoy its Sabbath. Ang purpose ng Panginoon ay makapahinga yung kanilang lupa. Bakit? Kasi binigyan sila ng sabbatical year. Ano yung sabbatical year? Sabbatical year is magpo-flow lang sila ng kanilang lupa up to 6 years. Yung 7 year, ipapahinga nila yung lupa. So, tingnan nyo Hindi nila nagawa yon. Ngayon ang tanong, kailan nila hindi nagawa yon? Ang parusa ay 70 years. Ha? Ang nakalagay dyan, all the days, sabi dyan, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed its Sabbaths. All the days that it lay desolate, it keeps Sabbath to fulfill 70 years. So, ibig sabihin, 7 years, nagbubungkal sila ng lupa, pahinga na 1 linggo, na 1 taon. Ika-7th year. Ilang taon nilang hindi nagawa yon sa loob ng ng linggo ng taon? Yung 70. Ha? Pagbilang ka ng 7, 7, 7, 7, di 1 linggo, ang isa ay 1 taon, di pitong di ba? Pitong 1 linggo, di ba? Times mo ng 10 yun. Di 70. Intindihan niyo? Yung isang taon sa dulo ng pitong ng linggo ng taon, gawin mong 70 yun. I-times mo ng ng 9. 9 ata. Ang ibig ko lang sabihin ganito, 490 years na hindi nila na-fulfill, na maipahinga nila ng 1 taon ang lupa. 490 years. 7 times 70. Tama? Kaya nakakalito kasi ang bilang nila ng taon by 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pahinga dapat. Isang set na to. Ilang set na ito ang hindi nila na-accomplish? 70. 70. So, kung bibilangin mo yung 70 na 1 taon, 490 years yun. Ngayon ang tanong, bakit kinuha yun? Kailan nag-umpisa yun? Nakubkob, tinan nyo, nakubkob ang Israel ng year 605 BCE, before Common Era. 605. Kung idadagdag mo yung 490 years para bumilang papalayo, kasi sa kanila, mas malayo, 0 ito. 1, 2, 10. Pag ganun sila. So, aabot ng 1095 doon bago dumating sa pagkubkob dito ng 605 CE. Intindihan nyo? So, bumilang ka pa ng 490 years. So, 1095. Iyon ang time ng unang hari nila na si Haring Saul na maging hari doon sa Sa panahon pala ng unang hari nila, hindi na kagad sila. Hindi na nila napupulpil yung pahingahin ng lupa kapag sila ay nagbubungkal ng 6 na taon, yung ika-7, pahinga. Hindi na pala yun na pahinga. Hindi na nila na-accomplish. So, pinarusahan sila, kasabay rin ng parusa dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon, kasabay na rin na hindi nila na susunod yung sabbatical year ng pagbungkal ng lupa.
So kaya 70 years may kinalaman sa computation ng Panginoon sa pagbungkal ng lupa. Pati lupa. Nakita niyo, pinapahinga ng Panginoon. Walang nag-occupy. Andaan ninyo, no? Nung nilusog sila ng Babylonia, walang nag-occupy doon. Talagang nireserve ng Panginoon yung lugar na yun na maging idle. Makapahinga talaga. Eh, magtataka ka, no? Bakit ganun? Pati lupa, gusto ng Panginoon pa papahingahin. Oh. Sa Daniel chapter 1, ito na yung fulfillment. Nung kinubkob na sila, sabi sa Daniel chapter 1, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem. Diba ang banta ni Jeremiah sa kanila, pag hindi kayo sumunod sa Panginoon, padadatingin, palulusubin ng Panginoon si Nebuchadnezzar, iyon na yung time. Umpisa na ng kanilang activity, yung pagkubkob. So, nailista yun ni Daniel. So, naitala niya, no? Sa ikatlong taon ng paghahari ng hari ng Huda na si Jehoiakim, sumalakay si Nebuchadnezzar. At kinubkob niya ang Jerusalem at ibinigay daw ng Panginoon si Jehoiakim, hari ng Huda, sa kamay ni Nebuchadnezzar. Dala ang lahat ng mga sisidlang ginto na nasa bahay ng Diyos. Lahat ng ginagamit nila doon sa temple, mga ginto yun. Hinakot lahat yun ni Nebuchadnezzar. And he brought them into the land of Shinar. Yung Shinar, ito yung Iraq. Tandaan ninyo, no? Yung Iraq, yung Shinar, at saka yung Mesopotamia, at saka yung Chaldea. Isang lugar lang yun doon. Lugar ng mga Iraqi. Mesopotamia. Oh. So doon dinala lahat ng mga ginto ng Diyos and place the vessel in the treasury. Naalala nyo? Nung nawala na si Nebuchadnezzar, sinong pumalit? Si Belshazzar, yung anak niya. At nagpapiging siya. Ang ginamit ng mga lalagyan ng mga alak ay yung mga gamit sa templo. Eh, banal yun. Nung ininom nila yon, lumitaw yung kamay ng Panginoon doon sa wall at nagsulat, mene, tekel, parsin. Hindi nila maintindihan kung ano sinulat ng kamay ng Panginoon doon. Hinatulan siya. Oh. Sa 2 Chronicle, chapter 36, verse 17, ito rin yung fulfillment ng umpisa ng kanilang pagkubkob. Sabi rito, therefore he brought up against them the king of Chaldean, who killed their young men with a sword in the house of their sanctuary, and had no compassion on the young and virgin, old and aged. He gave them all into his hand, and all the vessels of the Lord, of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and his princes, and all he brought them. So, plinander talaga, totally plundered yung Israel. Pati yung mga ginto doon sa templo ng Diyos. Yan na nga, sinabi ng writer ng 2 Chronicle, ginawa ng Panginoon ito upang matupad ang salita ng Diyos mula sa bibig ni Propeta Jeremiah, upang mag-enjoy din ng Sabat ang lupain ng Jerusalem, at ito ay mananatiling walang magbubungkal hanggang mapulpil ang 70 taon. Ngayon, Daniel chapter 9, naalala natin yung panalangin ni Daniel, di ba? Ang sabi ni Daniel dyan, in the first year of his reign ni Nebuchadnezzar. Jehoiakim.
Kay Darius na. Sabi rito, in the first year of King Darius, no? Napalitan na yung ano, yung empire. Hindi na ito empire ni Nebuchadnezzar. Ang pumalit na sa Babylon Empire, Mid-Persia. Dalawa yun, Medo-Persia, magkasama yung dalawang lahi na yun. Iran at saka yung Midianite, magkasama yon. Ang namumuno ngayon ay si Darius. Sabi ni Daniel dito, in the first year of his reign ni Darius, I, Daniel, perceived the books. So binabasa ni Daniel yung aklat ni Jeremiah. At dito niya nabasa yung galit ng Diyos na ibinagsak sa kanila yung 70 taon ng kanilang pagkakabihan. 70 taon. Sabi niya rito, I, Daniel, perceived the books, the numbers of years. Ngayon ang tanong ko sa inyo, alam ba ni Daniel yung galit ng Diyos about 70 years? Alam niya yun? Yung panahon? Alam niya yun. Alam niya. Kasi yung sinabi ang umpisa noon, sinasabi ni Jeremiah, pag nilusog na ng Babylonia, yung Jerusalem at dadalhin kayo doon sa Babylonia, kasama sila doon na dinala. Yun na yung time. Yun na yung umpisa ng bilang ng taon. So nangyari yon year 605 or 606 BCE. Si Daniel pinanganak 620. So minus 606, ilang taon minus 605, 15 years, binata na si Daniel. Kaya alam niya na yon. 15 years na sila, mga binatilyo na sila. Kasama sila Shadrach, Meshach, Abednego. Diba? Oh. So naglilingkod sila hanggang mapalitan yung Babylonian Empire at si Darius na sabi nga, tandaan natin, 15 years plus 70. Ilang taon na si Daniel? 85. Kita nyo? Buhay pa. Di ba? 15 years plus 70, 85. Buhay pa siya. So, marahil yung panalangin ni 85 na sila nandun sa Babylonia na sinakop uli ng Persia. Nanalangin siya kasi gusto na nila makalaya eh. Kaya nanalangin siya, sabi niya rito, in the first year of King I, Daniel, perceived, nalaman ko mula sa aklat ni Jeremiah na lilipas at magtatapos ang desolation ng Jerusalem na 70 years. 70 years. So ramdam niya, yun na yung katapusan. 85 years na siya. Ramdam niya, yun na yung katapusan. So inaalam niya ngayon kung ano ngayon ang plano ng Diyos muli sa bayan ng Israel. Kaya siya nanalangin. So I turn my face to the Lord, seeking Him, sabi niya, in prayer and pleas for mercy, with fasting and sackcloth and ashes. Kaya nga nilagay ko rito sa note, sabi ko, alam ni Daniel ang panahon ng captivity ng Israel dahil nag-umpisa ito sa pagsakop ni Nebuchadnezzar sa Judea at sa pagdala sa kanila sa Babylonia at matatapos ito sa loob ng 70 taon. So ipilinas ko yung 70 sa edad ni Daniel na 15 years, 85 years na siya, si Daniel. So kinaptive yung Jerusalem year 605 or year 606. Natapos yung 70 years, pag minus mo sa 605 yon, 535 BCE. Ito yung year ng end ng pag sinerch mo sa Google kung kailan bumalik ang Israel muli sa
bayan nila, year 535 or 536. Sa panahon na ni Cyrus. So mamaya ba, take upin natin yan. Ito yung background, no? So nung sinagot ng Panginoon yung sa pamamagitan ni Gabriel, yung panalangin ni Daniel sa chapter 9, ito ngayon ang itinakda uli ng, tandaan nyo ito ay taon, 70 years taon din. So ito yung timetable ng Diyos. Binigyan na naman ang Israel ng timetable ng Diyos ng 7 weeks. 70 weeks. 70 sanlinggo. Kaya sabi ni Gabriel kay Daniel, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Sa verse 25, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 60 and 2 weeks. Alam nyo ba yung 60? 1 score is 20. So 60 ilan? 60. So yung 3 and 2 weeks, 62. 62 weeks. So plus 7 weeks, ilan? 69. And 1 week, 70. So 70 weeks. So tandaan niyo yan, ha? The street shall be built again, and the wall even in troublous time. And after the 60 and 2 weeks, meaning after the 69 weeks, the Messiah, yung tinatawag na Messiah the Prince, will be cut off. But not by himself, but not for himself. And the people of the Prince that shall come, tandaan niyo to, Prince that shall come, shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war desolation are determined. In verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Puputulin niya ang pagsasakripisyo. And for the overspreading of abomination, he shall make it desolate. And even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So natapos yung captivity, ang year niya ay 535 CE. Ito na yun yung sinulat ni Ezra. Kung babasahin niyo si Ezra, ito yung panahon na nagmamigrate ulit na sila pabalik sa Jerusalem. Kung babasahin nyo, kasama dyan si Zerubbabel, kasama dyan sila Nehemiah. Particularly si Nehemiah, alam niyo ba yung si Nehemiah? Sila yung builder ng wall. Nire-rebuild ulit nila yung wall ng Jerusalem. At merong mga tao na kumukontra sa kanila, isa na dyan sila Sanballat, no? Sila Tobias ata yun. Kung maaalala niyo yung eksena na ginagawa, habang pinipigilan silang mag-build ng wall, ayaw nilang magpapigil. Tuloy pa rin sila dahil iyon ang mandato na gusto nila dahil yung ginagawa nila ay para sa Panginoon. Wala silang pakialam. Yan sabi nila. Yung binasa ko, yung binasa natin dito, hanggang sabi rito, kita niyo? After, sabi riyan, 60 and 2 weeks, the street shall be built again, and the wall, even in troublous time. Ano yung troublous time? Magulo na panahon. Ito yung panahon na magulo. Na binibuild nila yung temple, hawak nila yung
pang-build ng wall sa isang kamay, hawak nila yung sandata sa kabilang kamay. Basahin niyo yung Nehemiah. Yung sandata para di sila mapigilan ng kaaway, hawak nila sa isang kamay. Yung paggagawa sa wall sa kabilang kamay. Ganon katindi yung pag-build ng wall na sinasabi sa Daniel nung panahon na sila ay bumalik. Oo. So ito na yung sinabi ng Panginoon, no? Na timetable para uli sa natapos yung 70, binigyan uli sila ng 70 weeks. Ngayon, aalamin natin ng masusi, ano ba yung nilalaman ng 70 weeks? Sa Isaiah, sa Jeremiah 29, ito yung famous na kinukot ng marami. Ha? Kita niyo? For I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon dyan, declares the Lord, a plans for welfare and not evil, to give you future and hope. Diba? Kinukot na madalas yan eh. I have a plan for you, sabi ng Panginoon. Plan to prosper and not evil, to give you future and hope. Ito ay sinabi ng Panginoon. Kanino? Sinabi ng Panginoon yan matapos na yung 70 years captivity sa Israel, hindi sa mga believers ngayon yan. Sabi ng Panginoon, meron akong plano para sa inyo. Pag natapos yung 70 years, pababalikin ko kayo. Yan, nakalagay sa verse 10. For thus said the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you. And I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. Then sinabi ng Panginoon, because I know the plans I have for you, declares to prosper you. Plans to for welfare and not evil, to give you a future and hope. Sa kanila ito. At tandaan niyo sino ang ginamit ng Panginoon? Si Cyrus. Ngayon si Cyrus, ang nakakatuwa, hindi pa lumilitaw si Cyrus. Mababasa natin yan sa Isaiah. Si Isaiah, nauna kay Jeremiah. Si Isaiah ay nabuhay year 740. Si Daniel, 620. Nauna si Isaiah, 740. Sa huling panahon, ni Haring Hezekiah na mabuting hari, ang anak niya na si Manase ang pinaka-evil na hari sa Israel. Panahon na yan. Lahat na ng witchcraft, lahat na ng pagsamba sa Diyos ang ginawa nito. Pero nakatutuwa dito kay Manase, basahin niya. Nagrepent yan. Tinanggap uli siya ng Panginoon. Basahin niyo. Nagrepent yan. Oo. Tinanggap uli siya ng Panginoon. Ibinalik uli siya sa pagkahari. Pero siya ang pinakamasamang hari sa lahat ng naging hari. Kasi pati pang kubulam, pati pang yung mga witchcraft, pumasok siya ron. Ganun katindi siya. Hanggang sa maghandog siya ng anak niya sa apoy. Naghandog siya ng anak siya sa apoy. Nakabilin-bilin na ng Diyos na huwag nilang gagawin. So bago kasama sa plan ng Panginoon na I have a plan for you, sabi ng Panginoon sa Israel, dahil palilitawin niya sa panahon na yon si Cyrus. Si Cyrus, pagkatapos ng Babylon, susunod yung Persian Kingdom, dito lang lilitaw si Cyrus. Nabuhay. Ang year na yan ay 500. Naalala nyo, ang year na yan ay 536, 35. Si Isaiah, 740 na buhay. Nagsulat na siya tungkol kay Cyrus. Ang span, bago lumitaw si Cyrus, more or less 200 years. Bago siya lumitaw, sinulat na siya kagad ni Propeta Isaiah. Sabi ni, kita niya? Ang sulat ni Isaiah, Thus said the Lord,
his anointed one, to Cyrus. Talagang binanggit niya by name. Ha? Whose right hand I have grasped to subdue nation before him, and to loose the belt of kings, to open doors before him, that gates may not be closed. I will go before you and level the exalted places. I will break in pieces the doors and bronze, and cut through the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and the hoards in secret places, that you may know that it is I, the Lord, the God of Israel. Tingnan nyo that it is I, the God of Israel, who call you, sino tinawag? Si Cyrus, who call you by name. For the sake of my servant Jacob and Israel my chosen, I call you by your name, I name you, though you do not know me. Nakita nyo? Tinawag kita, hindi ka pa sinisilang. Hindi mo pa ako nakikilala. Sabi ng Panginoon kay Cyrus, hindi mo pa ako nakikilala. I am the Lord, there is no other besides me, there is no God to equip you. Yan. So nakita nyo? So mababasa natin yan sa 2 Chronicle. Tingnan niyo sa 2 Chronicle na pinakita ko sa inyo kanina. 26. 26 o 36? 36. Niyo? Yan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Jerusalem captured. Hanggang sa ipadala na sila sa Babylonia at pinagpahinga na ng Diyos ang lupain hanggang 70 taon ay malubos para totally makapagpahinga yung. Ngayon, ang sunod na sulat, sabi riyan, in the first year of the King Cyrus of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus. So, in-stir daw ng Panginoon ang spirito ni Cyrus, King of Persia, so that he made a proclamation. Gumawa siya ng proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing. Sabi riyan, thus says Cyrus the king, the Lord God, King of Persia, the Lord, the God of heaven. So, in-acknowledge niya, nung sinulat niya yung kanyang proclamation, ang sinabi niya roon, ang Diyos, ang Panginoon at ang Diyos ng kalangitan, binigay sa akin ang lahat ng mga kaharian sa ibabaw ng lupa at ipinamahala sa akin upang itayo ang bahay at ang Jerusalem. Yung bahay, ito yung temple. At buuin uli yung Jerusalem na nasa Judah. Ang sabi niya, ang sino man sa inyo at ang lahat ng mga tao na may kinalaman dito, may the Lord his God be with him, let him go up. So ito na yung tanda at proclamation ng pagbabalik ng Israel. Andiyan na yon, galing sila sa Exodus, bumabalik na sila. Ezra, Nehemiah. Ayan. At naglista pa sila ng ng mga pangalan. So doon na-fulfill yung sinasabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Jeremiah 29, di ba? I have a plan for you, plan to prosper you. Dahil hindi pa dumarating si Cyrus, tinatawag na ng Panginoon sa panahon ni Isaiah, Propeta Isaiah. Makita nyo yung timing? Hindi natin maintindihan yan hanggat hindi natin pinag-aaralan yung konteksto ng mga bansa na yan, ng mga propeta, para maintindihan talaga natin yung mga salita ng Panginoon na hindi talaga yung sinasabi para sa atin. Sinasabi ng Panginoon yun para sa Israel. Quote tayo ng quote ng mga verse na yun. Hindi pala para sa atin yun.
So, saan, yung pinag-aaral natin, tribulation. Una, tingnan natin muna, no? Yung nilalaman ng 7 weeks, 70 weeks, nakuha ko ito kay White Pentecost, yung libro kong makapal diyan tungkol sa eschatology. So, kinuha niya yung nilalaman ng 70 weeks. Ang sabi na ni Daniel, the entire prophecy, yung 70 weeks na yon, sabi ni White Pentecost, the entire prophecy has to do with Daniel's people. Nakita nyo? Ang binabanggit dun sa 70 weeks, sabi ni, para sinasabi ng Panginoon, natapos ko na yung 70 years captivity ninyo. Ngayon, ito na ngayon ilalatag kong panahon sa inyo. 70 linggo ang ibinibigay ko sa tao nyo, Daniel. Sino yung tao ni Daniel? Israel. Diba? Tao ni Daniel at sa city mo, Daniel. Ano yung city ni Daniel? Jerusalem. So yung hula na to ay pang-Hudyo lang. Dahil ang nilalaman ay tao ni Daniel at ang syudad ni Daniel, city, that is the nation Israel and the city of Jerusalem. Nagbanggit din ng dalawang prinsipe. Diba? Ginuhitan natin yung kanina. Ayan. May lalabas, sabi rito, na Messiah the Prince. Ito yung unang prince. At may lalabas din na prince that shall come. Ayan, nakita niyo? Yung prince yung tao daw, the people of the prince that shall come, sisirain daw nila yung city at yung templo, yung sanctuary. Ngayon ang tanong, kailan nangyari yon? Kailan nangyari na sinira yung templo sa Israel? Sa panahon ng Roman Empire. Year 70 AD, tapos na ni Jesus Christ. Sa pangunguna ni Titus. Ang general daw si Titus. Giniba talaga nila. Doon na fulfill yung sinasabi ng Panginoon. Tingnan mo, ang ganda ng templo. Sinasabi ko sa inyo, walang bato na magtutumpok sa kapwa bato. Kasi ihuhulog nila sa baba yun, yung mga bato na yun. At isa rin ang paliwanag doon kung bakit talagang tinungkab nila lahat ng bato dahil sinisimot nila yung ginto ng templo. So ano yan? Yung nilalaman ng prophecy ni Daniel, tao ni Daniel, bayan ni Daniel, at mayroong bilanggit na dalawang prinsipe. Ang unang prinsipe ay yung tinatawag na Messiah the Prince. Yung pangalawang prinsipe ay tinatawag na the Prince that shall come. Pertaining doon sa Antichrist. Naintindihan nyo? Kasi yung Antichrist ang makikipag-deal sa Israel, makikipag-covenant. Ito ay sa huling sanlinggo na tinatawag nating tribulation. Okay? Number 3, the entire period involved is exactly specified as 70 weeks. The first period is 7 weeks, and after that period is 3 score and 2 weeks, which is equal to 69. 69 weeks. So matapos yung 69 weeks, tandaan ninyo, no? Pag natapos yung 69 weeks, 69 ng isang linggo. Ang dulo nun, the Messiah will be cut off. Sabi rito, the beginning of the whole period, 70 weeks, is definitely fixed. Ang umpisa daw ng pagbibilang niyan ay ang simula ng pagbibigay ng commandment para ayusin at itayo muli ang Jerusalem. So may kinalaman yan doon sa mga mamumuno sa Persia. Whether si Cyrus, may mga dumating pang sa dulo ay si Artaxerxes. So pakita ko sa inyo yung isang dito. Caricature. Yan. Pakita niyo? Yung sinasabi ko sa inyo, yung paglusob ng Babylonia ay nagumpisa sa 606 BC. Ito yun. Ito na yung paghahari ng Gentile. Yan. Yung panahon na yan.
Hmm? So ibinigay yung yung commandments para ayusin uli yung Jerusalem. Ang nagbigay noon ay wala dito, si Haring Artaxerxes sa panahon ng 445 BC. Pakita ko sa inyo yung computation. Yan. So nakalagay dyan, 69 prophetic years of 360 days. The first 69 weeks of Gabriel prophecy, ang nag-compute ay si Sir Anderson. Arrives at this figure, sabi niya, nakuha nila yon first Nisan of in the 20th year of, ang hari na ay si Artaxerxes. Year, March 14, BBC 45. So, kinompute nila, kasama yung ibang mga days, umabot sila ng 173,880 days. Pero pag kinompute mo direkta, 69 of 7 weeks, right? Ang isang taon ay 360. Intindihan nyo? 69 weeks ng 7 taon at ang taon ay 360 days. Alala nyo? Lumalabas din 173, parehas dito. Kaya tama itong ang pinag-umpisahan ng command ay sa paglabas ng kautusan galing kay Haring Artaxerxes. Na iyon din ang nilista ni Anderson. Nakita niya? Ayun, 445 BC. Magkaiba to, Ito si Clarence Larkin, pastor ito. Nabuhay ng 1850 hanggang 1924. Ito ang mga drawing ni Pastor Clarence Larkin. So kumuha na siya ng dispensation ng time. So nauna raw yung 7 weeks plus 62 weeks. So lahat yun ay 69 weeks. Ayan, 69 weeks. Matatapos yung 69 weeks, yung Messiah the Prince ay mamamatay. Sino yung Messiah the Prince na yon? Si Jesus Christ. At sabi diyan, hindi siya mamamatay sa sarili niya, but not for himself. So ibig sabihin, papatayin siya. So yan na yon. So sa madaling sabi, yung 70 weeks, na-consume na yung 69 hanggang sa pagdating at pagkamatay ng Panginoon, di ba? So natitira na lang yung last 70th week. Yung 70th week ay dito basahin muna natin to, Sabi riyan, at the latter time, sa verse 6, sa huling panahon, pagkatapos daw ng 62 weeks na sinusundan ng 7 weeks, lahat yon ay 69 weeks. Yung tinatawag na Messiah the Prince will be cut off, meaning mamamatay. Ang Jerusalem ay masisira uli. At ang sisira nito ay yung mga tao ng prinsipeng darating. Sino yung mga tao ng prinsipeng darating na sumira doon sa templo ng Jerusalem? Roman Empire. Sila yung tao ng prinsipeng darating. Roman Empire. Kasi sila yung sumira talaga sa templo. So after these two important events, so nakita niyo na-fulfill na pagsira sa templo, pagkamatay ni Jesus Christ ng Messiah the Prince, na-fulfill na yon. Iyon ang nilalaman ng 70th week. Ngayon, natitira na lang ay 71 linggo. After these two important events, we come to the last week.
the 70th week, the beginning of which we will mark by the establishment of the firm covenant. Ano yung firm covenant? Treaty between the coming prince and the Jewish nation for a period of 1 week. Ano nakasulat doon sa Daniel? Na makikipag-treaty siya, makikipag-covenant siya sa Israel. Ha? Pero ano sabi doon sa Daniel? Pagkatapos ng 3.5 taon, puputulin niya na yung treaty na yon. Nakita niya? Ayan o, nakalagay. Sa verse 27, He shall make a strong covenant with many for 1 week. Yung last 1 week. And for a half week, He shall put an end to the sacrifice and offering. Ito yung tinatawag na abomination that caused desolation. Yung kalapastangan ng walang pangalawa na sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita. Pag nakita nyo na nakatayo na sa templo, ang sinasabi ni Daniel na kalapastanganan walang pangalawa, magtakbuhan na kayo. Okay, papakita ko sa inyo, Matthew 24. Yan. Kita niya? Sabi ni Jesus Christ, so when you see the abomination of desolation spoken of by Prophet Daniel, nakatayo, standing in the holy place. Kasi nakipag-covenant nga siya sa Israel eh. Kaya sa huling panahon, mabubuo uli yung templo sa Jerusalem. Mariresume uli yung kanilang sacrifice. At sinasabi ng Bible, yung prinsipe na darating, makikipag-covenant sa Israel, at pag lumipas na yung 3.5 taon, puputulin niya na yung sakripisyo doon. Bakit niya puputulin yung sakripisyo? Kasi tatayo siya doon sa templo at doon siya magpapakilala na siya na yung Misaya na iniintay ng Israel. Ngayon, malalaman nila, Antikristo to. Magtatakbuhan sila. Ayan nga, oh. Let the reader understand, and then let those who are in Judea flee. Magtakbuhan na kayo to the mountain. And let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house. So nakita nyo? Dahil ang kapighatian na yan na dadalhin ng Antikristo sa kanila, ang sabi ng Panginoon, alas for women who are pregnant and for those who nursing infant in those days. Kawawa yun, yung mga babae nagbubuntis, yung mga babae nagpapasuso ng mga bata. Pag nag-umpisa na maghari yung Antikristo at nagpakilala na siya doon. Iyan ay sinusugan pa ni Pablo sa sulat niya sa 2 Thessalonians chapter 2. Makita niya? Ayan o. Ang sinasabi rin ni Apostol Pablo, ito yung pagdating ng Antikristo. Sabi niya rito, let no one deceive you in any way, or that day will not come. Ano yung that day will not come? Yung pagparito ng Panginoon. Kasi yung pagparito ng Panginoon, halos kasabay rin ng paglitaw ng Antikristo. Naintindihan nyo? Kasi pagdating ng Panginoon dito, dadagitin niya lang yung mga believers. Ha? At siya ang papapil. Dumating na ako. Yan yun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag padaya ang sino man sa inyo sapagkat ang araw na yun ay hindi darating maliban na ang pagtalikod muna. At ang lalaki ng kalapastanganan ay mahayag ang anak ng pagkawasak o pagkasira. Na sabi riyan, who oppose and exalt himself against every so-called God or object of worship. Pakinggan nyo pakinggan nyo. So that he take his seat. Naintindihan nyo? Itong Antikristo na dumating, kukunin niya at uupo siya sa templo. So that he take his seat in the temple and proclaiming himself to be God. Ihahayag niya, kapag umupo na siya roon,
Puputulin niya kasi yung sakripisyo na ginagawa ng Israel. Huwag na kayong sakripisyo, walang kwenta yan. Tapos nandito na ako, upo na siya roon. At ipapahayag na niya, ako na yung hinihintay yung matagal na Misaya. Puproclaim niya ang kanyang sarili na siyang Diyos. Matatakbuhan na yung mga Israelita. So, yan yung kasama doon sa 70 weeks. Hindi pa nangyayari yan. So, ibig sabihin, balik tayo rin sa caricature natin. So, ang nangyari pa lang ay 69 weeks hanggang sa pagkamatay ng Panginoon. At yung 70 weeks, na 1 week, ng paglitaw ng Antikristo, na puputulin niya yung sakripisyo sa kalahati at magpapakilala siya sa panahon na ito na siya ang Diyos ng Israel, hindi pa dumarating ito. May nasingit na panahon ng church. Ito ang misteryoso. Ang nagpapaliwanag ngayon yan ay si Apostol Pablo. Diyan niya pinapaliwanag ang misteryo ni Kristo, ang misteryo matagal na nakatago sa puso ng Diyos, ang misteryo ng pananampalataya, lahat yan mystery kasi ito ay mystery. Sa lumang tipan, walang propeta na nagbanggit anumang bagay patungkol sa panahon na ito. Wala. Mystery yun. Kasi ang Diyos mismo ang magpupulfill ng panahon na yan hanggang sa panahon natin ngayon. Diyan niya i-implement yung salvation by faith. Pakita ko sa inyo. Pinakita ko na sa inyo matagal last time na to eh. Yan. Yan. Dito, ibinibigay ng Diyos yung grace. At ang grace na yon, ano yon? Pagkakilala at pananalig sa sinugo ng Diyos Ama, walang iba kundi si Jesucristo. Na nagsasabi, kung nakikilala mo ang humihingi sa iyo, siya pa ang magbibigay sa iyo ng tubig na nagbibigay buhay. Ito yun. Yan panahon na yan. Yan ay mystery lahat na nakalagay sa sulat ni Apostol Pablo. Tingnan natin sa Pilipos. Tingnan ko muna. Para masakto natin. Yan. Yan. Sa Romans 16, sabi ni Apostol Pablo, now unto him who is able to strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation, ayon sa kapahayagan ng hiwaga na nananatiling sekreto ng mahabang panahon. Sabi niya sa 1 Corinthians 15, hindi ito. Sa Efeso, sabi niya, how the mystery was made to me by revelation, as I have written briefly. Ipinakilala ng Diyos kay Apostol Pablo yung misteryo na yon. Sabi niya rito, Efeso 3 verse 4, when you read this, kapag nabasa niyo ito, you can perceive my insight. Mauunawaan ninyo kung ano ang aking malalim na pananaw tungkol sa misteryo ni Kristo. Kasama sa misteryo na sinasabi ni Apostol Pablo, in this mystery na ang mga Gentile ay kasamang tagapagmana ng mga Israel. Miyembro ng iisang katawan, kabahagi rin sa mga pangako ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya magkakonekta yon, mabuting balita, pananampalataya, biyaya, at
nakikilala kay Kristo, magkakakonekta lahat yun. At ang mga pangako na binigay ng Diyos Ama lahat sa bayan ng Israel, kabahagi tayo roon. Kasama tayo lahat roon. Anak ng Diyos, ha? Buhay na walang hanggan, banal na Espiritu. Ephesians chapter 3 verse 9, sabi rito, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for the ages in God who created all things. So nakita nyo, sa panahon ni Daniel, nakatago lahat yun. Pero nung right time, sa pagdating ni Kristo, doon niya unti-unting ihahayag. Kaya hindi alam ito ng mga alagad ni Jesus Christ, yung mga 12 apostles ni Jesus Christ, yung misteryo na yan. Hindi nila alam yan. Ipinaunawa lang yan kay Paul. Si Paul, Pariseo, malalim ang aral ni Paul. Kaya sa kanya ibinigay yan. Kaya nga yung mga alagad ni Jesus Christ, pinagsisilosan nila sila Pablo, na iniiba daw ni Pablo yung mabuting balita. Dahil fix sila kay Moises. Oy, hindi kayo pwede sumama sa grupo namin ng mga maliligtas kasama kay Kristo. Magpa-circumcise muna kayo. Pinapangaral ni Paul, ang circumcise wala nang kwenta. Ang mahalaga, ang pananampalataya na may pag-ibig. O makakapture ba nila yun? Hindi nila maiisip yun. Kasi nababad sila sa kautusan kay Moises. O, paano mo unawain na sinasabi ni Apostol Pablo, ang unang katuwiran ng Diyos ay pagsunod sa kautusan hanggang sa dulo. Sapagkat ang sumusunod sa kautusan ay mabubuhay sa kautusan. Pero inihayag ng Panginoon ang panibagong katuwiran mula sa langit. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa una hanggang sa huli. Oh. Ayan. Inihahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran. Ayan. The righteousness of God is revealed from faith for faith. Iba na yan. Magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos sa pananampalataya. Question kagad nila, ha? Nanamig lang ako, ligtas na ako. Kasi kasama yan sa mystery. Kasama sa mystery lahat yun. Ephesians 5, verse 32. This mystery is profound. Ano yung profound? Malalim. And I am saying that it refers to Christ and the church. O, nakita nyo? Kasama sa mystery, yung iglesia at si Kristo. O, nabanggit din dyan, the mystery of the gospel. The mystery hidden for ages and generation, but now revealed to His saints. Saan inire-reveal yung mystery na yan? Sa panahon lang natin. Amen. Yan. Sa Colossians chapter 1, verse 27, to them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery. Sabi diyan, pinili ng Diyos sa mga Gentiles, ipaalam sa kanila kung gaano kadakila sa gitna ng mga hentil ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwaga na ito. Ano yung kayamanan ng kadakilaan ng hiwaga na ito? Ano yun? Na walang iba kundi si Kristo ay nasa inyo. Kaya nga may isang lalaki na namangha. Sabi niya, sa lahat ng naunawaan kong religion, ang Diyos nila napakalayo, tinatawag nila. Pero kayo, ang Diyos niyo nasa inyo. Ang Diyos niya nasa inyo. Nananahan sa inyo. Hindi niya may paliwanag yun. Plano ng Diyos yun eh.
Kasi bibigyan ka ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang kanyang anak kailangan tanggapin mo sa pananampalataya. Naintindihan niyo yan? Doon mo makukuha si Kristo sa puso mo. Pag sinampalatayanan mo. At matutupad yung sinasabi ng Panginoon. At yun ang mahirap isipin siya, pero maliliwanagan ka dahil pinaliwanag din ng Bible yon. Paano nangyayari yon? Sa pamamagitan ng pagtanggap mo ng kanyang Espiritu. Ayan, or when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law so that we might receive adoptions of son. And because you are son, ano ginawa ng Diyos? God sent the Spirit of His Son into your heart. Hindi mo alam yon. Pag nanampalataya ka kay Kristo, tinatanggap mo yung Espiritu ni Kristo. Kaya ka nagiging anak. Kaya ka nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ka nagiging miyembro ng pamilya ng Diyos. Kaya ka naliligtas. Kaya ka nagiging matuwid sa pananaw ng Diyos Ama. Hindi ka naman na 100% sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga biyaya ibinibigay sa iyo ipinamamana sa iyo kung pananaligan at pananampalatayanan mo yung mga bagay na ginawa ni Kristo para sa iyo. Ang hirap isipin yan. Kasi karaniwan, para maligtas ka, you need to work hard. You need to earn. Mag-work hard ka. Pinaliwanag na sa Bible yun, na ang grace hindi pinaghihirapan. Pag ibinigay sa iyo, tanggapin mo lang. Hindi nakukuha ang grace kung magpaghihirapan mo. Ang regalo, itinulad ang grace sa regalo. Pag nagbibigay sa iyo ng regalo, kailangan pa bang tumakbukan mula dito hanggang doon? Bumalik ka din dito para matanggap mo yung regalo? Hindi. Paniwalaan mo lang yung tao na nagbibigay sa iyo na talagang maganda ang puso niya, na talagang gusto kanyang bigyan. Maniwala ka. Yung hindi naniniwala, hindi nakakatanggap. Ayaw nilang maniwala kalokohan lang yan. Hindi ako maniwala dyan. Hindi ginawa ng Diyos yan. Saka nakakita Diyos namatay. Walang Diyos na namamatay. Hindi ko problema yon. Basta sinabi ng Diyos, namatay si Kristo, siya ay anak ng Diyos, nagkataong tao, namatay siya dahil yung kanyang kamatayan magiging kabayaran sa aking kasalanan. Naintindihan ko yon. Di ba? Amen. Yan ang mystery. Kaya hindi nakalagay yan doon sa 70 weeks. Ngayon ang usapan, hindi pa dumarating yung ikapitong sanlinggo. Kasi iyon naman ay tinatawag na Day of the Lord. The day of the vengeance of the Lord doon sa mga, naintindihan niyo ba yun? Na kapag gawa ng mabuti ang Diyos, hindi kayo tumanggap. Kapag dumating si Kristo para iligtas kayo, hindi niyo kinilala. Ano kasunod? Vengeance. Destruction. Desolation. Pero itong gagawin ng Panginoon, hindi na sa bayang Israel, hindi na sa maliliit na lugar. Upon the whole world. Iyan ang 70th week. At doon din papapasukin ang Israel. Kasi sa tigas ng ulo nila, hindi nila tinanggap yung sinasabi sa Bible na coming king. Nakalagay sa Lucas yan sa panahon ni John the Baptist. Sa kuha nakita yan. Hindi ko na matandaan.
Ayan. Ayan, nakita niyo? Yung propesiya ni tatay ni John the Baptist, si Zachariah, nung na-fulfill na yung nagbanggit siya, sabi niya, and his father Zechariah, filled with the Holy Spirit, prophesied saying, Blessed be the Lord, the God of Israel. Anong sinabi niya? For He has visited and redeemed His people. Ano yung visited? Actual yun. Pumunta talaga ang Panginoon. Bumisita sa kanila. Kinilala niya yun. Nabinisita sila ng Panginoon. Kaya lang, yung mga tao na hindi umiintindi sa mga hula-hula sa lumang tipan, wala silang pakialam. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pag hindi nyo naunawaan ang lumang tipan at hindi rin kayo nagpapakumbaba, hindi mo makikilala si Kristo, hindi ka rin kikilalanin ni Kristo. Katulad kay Pilato. Diba sabi ng Panginoon, sabi ni Pilato, hari ka pala. Iyan ang dahilan, kaya ako pumarito at pinanganak ako. Oh. Sabi naman ng Panginoon, sa dulo, ang sino mang nasa katotohanan ay makikinig sa aking salita. Ang sagot ni Pilato, ano ang totoo? Nakikilala ba niya si Jesus Christ? Simple lang ang salita ng Panginoon. O ngayon, ibahin na natin ang sitwasyon. Nakaupo na ang Panginoon sa kanyang trono at lahat ng tao ay humarap sa kanya, si Pilato. Tatanungin po ba ni si Pilato? Ano ang totoo ngayon? Doon niya maalala ngayon yung sinabi ni Jesus Christ. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, ayaw mong kilalanin. And the time comes, makikita mo talaga yung tunay na katotohanan pag lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya at lahat ng dila ay magsasabi na siya ang Panginoon. So tapusin na lang natin to. So ito ngayon yung hindi na pupulfill pa. So iyan ay galing sa 70th weeks. Sa 70 weeks. Ngayon, maraming nagdi-delay dyan dahil mali daw ang interpretation. Hindi nyo raw alam ang interpretation ng 70 weeks. Marami. Ngayon, ang tanong ko, anong timetable at perspective ang kinukuha nyo? Ito ang nagbigay ang Diyos. Saan ka ngayon kukuha ng pananaw para maintindihan mo ang takbo ng sitwasyon sa mundong ito? Na kaya makikita mo, hanggang sa, revelation ito 70 weeks revelation. Kaya pag inunawa mo, na yung buong libro ng Bible, hindi para sa Gentile, para sa Hudyo at ang relasyon ng Hudyo at Israel sa rest of the world. Kasi tinitingnan nila yan sa mata ng Gentile. Hindi mo maintindihan ng Bible pag tinignan mo yan sa mata ng Gentile. Tingnan mo yan kung ano ang mata na ibinibigay ng Diyos sa Israel papunta sa Gentile. At ang Gentile nandito lang. Ito lang portion natin. Israel yan. Israel na naman ito. Bahala sila. Basta ako yan ang naiintindihan kong matuwid dahil nakikita na natin yan sa takbo ng salita ng Panginoon. Basahan lang natin na yung salita ng Panginoon. At nakita na natin kagad, kaya tayo malakas ang loob kasi yung mga bagay na sinasabi ng 70 weeks, nangyari na. Paglitaw ng Messiah the Prince, pagkamatay ng Panginoon, ang objective nun, bakit namatay ang Panginoon? Di ba, nilinaw na sa inyo? Ang objective nun? Anong objective? Diba sabi, to bring everlasting peace? So, kailan mangyayari yun? Kailan mangyayari yun? Ayan o. 1, to finish transgression.
To put an end to sin. To atone, ano yung atone? Yung matabunan ng dugo, yung kasalanan, to atone for iniquity, to bring everlasting righteousness. O kailan? Sa whole history ng mundo. Kailan nangyari yan? Walang ibang panahon na nangyari yan maliban sa pagbitaw at pagkamatay ng Panginoon sa Kristo. Wala na. So yan ang fulfillment. Okay, hanggang doon lang tayo. I hope na naipakita ko sa inyo yung ilang mahalagang nilalaman ng 70th week. Sa susunod na panahon, baka mapag-aralan natin itong Gentile. No? Di ba naalala niyan? Ito yung panahon ni Nebuchadnezzar. Ito yung Medo-Persia. Ito yung Greek Empire. Ito yung Roman Empire. At ito yung huling empire na darating sa pagdating ng Antikristo. Yan. Okay, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Sa lahat tayo ay tumayo at dalangin. Ama, salamat muli sa biyaya at kabutihan mo, Panginoon. Tulay na napakalalim. Kung hindi namin ito sisiyasatin ng mabuti, Panginoon, ay magugulo lamang kami, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari sa mundo, kung paano namin ito inuunawa sa mga salita mo, Panginoon. Pero salamat, Lord, dahil maraming bagay na kaming nakita na naganap. Lalo na, naintindihan namin ang pagparito mo, Panginoon, at ang ministry na ginampanan mo, lalo na doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan, iyon na pala ang katubusan at kasagutan sa lahat ng aming problema. Kaya kami masaya, Panginoon, sapagkat binilang mo kami na kami ay maging kabahagi sa pamamagitan ng panampalataya kay Yesu Kristo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Panginoon sa Kristo. Kaya ang kagalakan nito ay nanatili sa aming puso. Purihin at pakilain ka. In Jesus' name. Amen and amen.